May mga pangalan, of course, I cannot reveal Yes, it sir. now. May mga pangalan na nakaupo ngayon sa government. Na? Mga cabinet officials. Na ano po? Ano? Na ano po? May mga pangalan na? May mga pangalan. So they are now matataas na officials sa government now. Okay, na ano po? Mga Narito ang Balitang Pinoy TV. Bagong lahat, bago natin pag-usapan ito, paki-like, paki-share para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, importante po na mag-subscribe na kayo dito sa Donmar TV. Kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa channel nito. Walang bayad yan ha. Updated pa kayo sa ating mga breaking news at trending na mga balita. Okay? Magandang umaga po sa ating lahat. At heto po, no? Pag-usapan natin itong nangyari po dito sa 18 ex-Marines na naging 10 ex-Marines na lang. Kasi po ay atin pong i-react ang patungkol po sa nangyari sa kanila. Kasi po, ang 10 sa mga Maleta Boys, arestado matapos hindi makapagpiyansa sa kasong perjury. Nagkaroon po nga ng conflict kasi itong si Attorney Baligod, basing sa napapanood nating mga balita, ay sabi nila gusto nilang magpiyansa. Pero parang may gustong humarang sa kanila na talagang gusto silang ipakulong. So, atin pong papanoorin yan, no? Ano ba ang dahilan bakit talagang pinipilit silang ikulong instead na magpiyansa sila, no? Alam naman po natin na yung 4 ay bumaliktad na. Yung iba pang 4, hindi pa natin alam kung ano yung magiging desisyon nila, ha? Yan po ang ating abangan. Basta 10 sa kanila o 30 inaresto na yung 10, okay? Ano ba talaga ang gusto ng administrasyon na ito na mangyari? Okay? Alamin natin kung ito ba ay pagtatakpan itong mga kabalastugan na ginagawa ng mga government officials na ito. Gusto ba na malaman nila ang katotohanan o parang may reason behind para arestuhin itong 10 nito? Alamin natin yan mamaya, no? Alam mo, sa totoo lang, itong Administrasyong Marcos, pagkatapos ng SONA ni BBM, biglaan na lang nagkagulo na lang talaga. Ang dami nang gustong ipa-aresto, di ba? Kung napapansin nyo, yung patungkol rin kay Leviste at si Loren Legarda, arestuhin rin. Mga kritiko ito ng Administrasyong Marcos. Tapos ngayon, naghahamonan naman. Ito naman, pag-usapan rin natin ito na hamon ni VP Sara dito kay Gibo Chidoro na pangalanan mo yung mga sinabi mo. Yan ang hirap dito sa Administrasyong Marcos. Ito rin mga sekretary ni BBM, mga bangag rin eh. Itong si Gibo at itong si Tariela, mga bangag rin ang pag-iisip. Sasabihin nila na, mag-resign na kayo, yung mga pro-China na mga government official, mag-resign na kayo. Tapos ngayon, kung hahamunin sila ni VP Sara na ipangalanan nyo kung sino yung mga pro-China na mga sinasabi nyo, wala naman silang mailabas na pangalan. Natatakot rin sila. Di ba? Anong tawag mo doon? Di ba? Bangag. Di ba? Bangag ang tawag doon eh. Sabi nyo, mag-resign. Ngayon, pangalanan nyo para mag-resign. Ayaw ninyong pangalanan. Hindi bangag kayo. Tapos, ito ngang issue rin dito kay... grabe guys. Sobra na talagang gulo itong Pilipinas. Itong nangyari kay Leviste at itong si dating Congressman Paras na issue patungkol dito na fini-frame up raw ng dalawa, itong si Ralph Recto. Kakatawa nga ito eh. Alamin natin kung ano na nagiging update dito sa pag-frame up raw ni Ralph Recto. At pagkatapos niyan, atin pong pakikinggan ang attorney ni dating Congressman Paras. Okay? Itong si Attorney Mark. Okay? Pakinggan natin ang side ni Attorney Paras. Kung inamin ba, totoo ba itong frame up na ito o talagang ginigipit lang ng gobyernong ito? Alamin natin yan. Dito lang yan sa ating vlog dito sa Donmar TV, okay? Bago natin simulan, magsa-shoutout muna ako dito sa mga loyal na mga audience dito sa Donmar TV. Sabi ni Elda, good morning Donmar, God bless, watching from Milan, Italy. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Milan, Italy. Ma'am Elda, good evening, maraming salamat. Rosalinda Dagalabo, ayan, hello po Sir Donmar TV, pa-shoutout sa Taguig City, Metro Manila. Ayan, mga kababayan natin dyan sa Taguig City, Metro Manila. Ayan, shoutout po sa inyo lahat dyan. Ma'am Rosalinda, hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Elena Natula, ayan. Sis, walay ayo. Walay ayo talaga. Ma'am Elena, thank you. Elvisa Arnaiz, ayan, lagi itong nanonood dito si Ma'am Elvisa Arnaiz. Sir Donmar TV, 20 to 25 million daw ang offer, sabi ng isang ex-marine. Kaya nga eh,
ang sabi, sa mga sabi-sabi ha, hindi tayo ang nagsabi nito ha, 20 to 25 million raw ang ibinigay ni Tambaluslos dito sa mga 18 ex-Marines para lang bumaliktad. Yan ang update ha. Ma'am Elvisa Arnaiz, thank you po. Miss Blandy, ito lagi itong nanonood si Miss Blandy. Good evening, Sir Donmar. Have a blessed and wonderful day. Ma'am, thank you naman. Good evening. God bless rin sa inyo. Gagawin nila ang lahat ng administrasyon para lang di mailabas ang katotohanan. Correct. Kaya nga, sobra ng gulo-gulo nitong bansang ito dahil sila po ay natatamaan dito sa flood control. Sila rin yung mga gumagawa nito, kaya kailangan nilang pagtakpan ito. Obvious naman Okay? So, heto. Unahin muna nating panoorin itong update dito sa Maleta Boys na inaresto na nga sila. Okay, ito, i-play natin. Ito, play. Arestado ang 10 na kabilang sa mga Maleta Boys na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Hindi kasi sila nakapagpiyansa sa kaso nilang perjury. At live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, sa mga oras na ito, nasaan ngayon ang Maleta Boys na hindi nakapagpiyansa? Yan, Bok, maaaring ang this weekend, Sabado at Linggo, maaaring dito sa presinto, manatili muna yung 10 bodyguard ni dating Congressman Zaldico matapos nang hindi pumayag ang RTC ng Las Piñas na makapagpiyansa sila ngayong araw. Pero alam nyo, pwede silang magpiyansa. Hindi maiintindihan ni Attorney Baligod kung ano yung naghaharang sa kanila na hindi sila makapagpiyansa. Talagang, gusto talaga ng korte natin dito sa Pilipinas. So, sabihin na natin, Administrasyong Marcos, gusto talaga silang ikulong. Na pwede naman silang magpiyansa dito. 14 na bodyguard na to, 4 naman ang nakapagpiyansa rin at umabot sa cut-off kaninang alas 4 ng hapon. Imagine 8:30 pa raw sila dyan para magpiyansa. Pero hinuli talaga. Grabe. Alas 8 ng umaga nang iproseso ni Attorney Levy Baligod ang piyansa para sa 4 counts na perjury. Nagugat siya sa mga kasong sinampa ni dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila de Lima, Bucor Chief Gregorio Catapang at dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Ilan sa mga pinagmulan nito ang mga salaysay nila sa flood control scandal kung saan idiniin nila ang pagkakakilanlan ng ilang personalidad. Nasa 18,000 pesos ang itinaknang piyansa sa bawat kaso ng perjury. Kaya sa 4 na counts nito, nasa 72,000 ang kailangan ng bawat isa sa kanila para pansamantalang makalaya. Pero imbis na iproseso, hinanapan ng dokumento at affidavit ng korte si Attorney Baligod na nag-uugnay na hindi na aresto ang 14 na Maleta Boys. Dahil daw sa mabagal na proseso, 4 lang ang napagpiyansa habang inabutan na ng pagsasara ng korte ang 10 Maleta Boys. Dahil dito, agad inaresto ng Las Piñas Police ang 10 bagman at idinaan sa proseso ng booking, mugshot at medical examination para sa inquest proceedings sa kanilang kaso. Natapat man ng Biyernes ang pag-aresto kaya maaaring 2 araw na maaaring makulong ang 10 dating Marines at sa Lunes na inaasahan na makapagpiyansa. Umapela naman sa publiko si Attorney Baligod sa kanyang Facebook post na samahan sila sa Las Piñas. Posible raw kasing may masamang mangyari sa Maleta Boys sa kulungan. Samantala, umaasa si Attorney Baligod na matatapos na Las Piñas Police ang certificate of detention ng 10 bodyguard. Yan ang delikado, no? Delikado talaga buhay nitong 10, kasi yung bumaliktad na yung isa. Para manahimik sila, delikado rin na kunin ang kanilang buhay. Kahabol sila sa Midnight Court ng Makati RTC. Maaari pa rin daw makapag-bail ang mga bodyguard kapag nakumpleto na ang kailangan dokumento. Kanina nga, pasado alas 9 ng gabi, nakumpleto na ang dokumento at tumuloy na sa Makati RTC si Attorney Baligod para mag-avail ng request sa korte na makapag-bail na ang Maleta Boys. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Baligod. Hinanda na namin lahat ng dokumento na kailangan sa bail sa Caloocan, Muntinlupa, San Juan at sa Las Piñas. Pare-parehong set of documents yan kasi base yan sa rules of court. Ngayon, document dinala namin sa Caloocan, aprobado ka agad. 2 oras lang kami. Punta sa Muntinlupa, wala pang 1 oras, tapos na. May unbok nung nagtagal yung paggawa ng certificate of detention dito nga sa PNP Las Piñas. Kailangan raw kasi ito lalo na kung hindi ka sa korte ng Las Piñas mag-a-avail nga ng piyansa. At dahil napili nga nila yung Midnight Court ng Makati, dito sila tumungo ngayong gabi para umaasa sila bago mag-12 AM mamaya ay pumunta na rin doon yung mga bodyguard para makapag-avail nga ng piyansa. Naging problema kasi rito yung naging mabagal na proseso at pagkakamali nga sa paggawa ng certificate of detention. Theft daw kasi naisulat ng una kaya binago ulito at hinintay nilang mapirmahan at makumpleto ang dokumento bago dinala nga ito ngayon sa Makati at sana raw ay maka-avail sila ng pagpapiyansa ngayong gabi. May unbok. Gary, isa sa akin. Alam ko na sabi mo sa report mo pero siguro mas liwanagin lang natin sa dami kasi nung claims doon sa affidavit na ang Maleta Boys alin doon eksakto yung sinasabing nag-lie sila under oath? Ano yung pinerjure nila? Kasi ang dami rin nilang mga dinawit ng mga personalidad. Ang haba ng affidavit nila.
Oo, wala kasi yung particular na statement na nilabas si Atty. Baligod regarding nga kung alin doon sa mga statement na yon na isinampang kaso sa kanila nung apat na nabanggit natin kanina personality ang naging perjure para nga sila makasuhan. At nung Martes pa kasi nagkaroon sila ng warrant at humingi pa rin sila ng pagkakataon na bumaba nga yung bail kaya umabot sila hanggang ngayong Biyernes. Umasil nga sila kaninang umaga 8:30 ay ma-avail dito pero nga na-delay nga sila. Pero kung ano yung laman ng dokumento ay hindi kasi naging malinaw. Parang Gary, tama ba no? At this point, hindi malinaw kung yung buong testimonya ba nila yung sinasabing nag-lie sila or nagsinungaling sila under oath or just parts of it. Wala tayong detalye niyan sa ngayon. Sinubukan natin at itanong nga kay Atty. Baligod sa ngayon kasi medyo busy siya sa pag-aabil nga ng pagkakataong makahabol sa korte sa Makati para makapag-bail. Pero yung proseso, yung dokumento at aling parte doon ay lilinawin niya kapag nakapag-relax na sila, nakapag-bail na sila at nakatawag na sila ng press con ay doon na malilinaw kung ano nga yung mga bagay na yon kaya sila ay nagkaroon ng warrant. Gary, may tanong lang ako, kasi Biyernes ng gabi na so kaya pa sila makapag-bail ngayong weekend? Kasi may nabanggit ka kaninang merong night court sa... Yan ang style nitong administrasyon na ito. Gagawin nilang Friday yung pagka-aresto na para talagang hindi makapagpiyansa. Ganyan yan sila. Makati. So kaya pa nilang makapag-bail this weekend? Tama ba? Bok, dalawang korte kasi yung may midnight court na tinatawag. Maa-avail nila yan sa Pasay at sa Makati. So choice nila kung saan nila gusto mag-bail. Pero ngayon, dahil nakompleto nga yung dokumento na kailangan nilang i-submit sa korte, Makati napili nila at aasit sila bago magmadaling araw, 12 a.m. ay maigagrant kayong bail nila. So may pag-asa na by tomorrow, sila ay makalaya. Isa pang tanong, nabanggit mo yung problema ata, yung certificate of detention kung saan sinasabi na yung mga arestado ay in detention at present. Tama ba? Tapos saan nagkaroon ng problema doon? May nabanggit ka kasi kanina na merong nagkamali. Hindi ko na alam kung sa petsa o sa numero. Pero ano yung particular na pagkakamali? At sino may mali? Paglilinaw kasi ni Atty. Baligod, kailangan talaga yung certificate of detention. Patunay na nandito nga yung 10 nasasangkot at may warrant na mga bodyguard nga. At kailangan ito, kung hindi sa mismong korte ka, mag-aabil nga ng tinatawag na piyansa. At dahil nga sa Makati ito, kailangan gumawa yung PNP dito sa Las Piñas ng certificate of detention. Nung una raw ay nakagawa na ito. Kasi sa experience nila, sa lahat ng korte, kung saan sila idinimanda, 1 oras at 2 oras lang daw ito ginagawa. Pero dito kasi nagawa naman ng Las Piñas Police. Ang problema, nagkamali daw. Theft ang naisulat sa certificate of detention. Malayo sa perjury. Kaya binago nila yung proseso ng dokumento kaya hanggang sa inabot na sila kanina ng 9:00 ng gabi. But theft yung nakalagay, hindi perjury. Alam ko, theft. Pagnanakaw. Tama. Pagnanakaw ang nakalagay. Kaya sabi nga ng Atty. Baligod, dapat hindi yan nakalagay sa kanilang papel, kundi dapat yan nakalagay doon sa mga nagreklamo sa kanila. Yun yung pabirong sabi ni Atty. Baligod. Oo. So sino nagkamali doon sa pagtatype? Yung pulis na gumagawa ng certificate? Tama ka, Bok, nagkamali dito sa loob kung sino yung gumagawa ng certificate of detention, sila yung nagkamali. Kaya nung nakita nila, kasi nagawa na nga ito at pirmado na, nung mabasa nga nila at mali, binawi nila ito at muling ginawa dahil marami-rami rin ito. Nagkamali pa talaga. Medyo tumagal yung proseso. Kaya ang pag-asa na lang talaga nila ay makahabol sa midnight court at mapayagan sila mga pagpiyansa. Bok. Okay, mabagal pa naman mag-type ang mga pulis. So sige, maraming salamat. So ito yung aking analysis dito. Yung pagbaliktad ng itong 10 na inaresto, given na yan aarestuhin talaga yan sila Kasi ito yung pagkakataon na kapag maaresto sila, pwede pa silang kausapin ng ombudsman at pwede pa silang kausapin ng administrasyon, di ba? Kung ano na naman ang script na gagawin nila. Yan ang analysis ko This is my own opinion, my analysis. At pangalawa, yung sinabi ni Bonjing Rimulya na si Martin Romualdez ang may pakana dito sa 4 na bumaliktad o 4 na nag-recant. Hindi po ako naniniwala sa script ni Rimulya na ako personally, yung natulog ako kagabi, iniisip ko talaga, bakit naman gagawin ni Martin Romualdez yun? So napaisip ako. Ngayon, ang administrasyong Marcos, ang itinuro nila na mastermind dito, si Martin Romualdez. So meaning to say, itong si BBM at itong si Martin Romualdez, hindi na po maganda ang relasyon nito. Kasi kung i-analyze mo nung panahon ng SONA, 'di ba? Last week. Wala na. Hindi na nga pumunta si Romualdez doon sa SONA ni BBM. Kasi nga binira na ni BBM itong si Martin Romualdez na imbestigahan na itong pinsan ko kasi may nakikita na silang sapat na ebidensya. 'Di ba? 'Yun ang script ng administrasyon. Ngayon, yan ang napaisip ako diyan Para si BBM magmukhang malinis si BBM, ituturo niya ngayon na ikaw lang, Martin Romualdez, ang mastermind dito. Wala ako. Parang ganun Ang script ng administrasyon is, ako, BBM, ako na si
Ferdinand Marcos Jr. na presidente ng Pilipinas, malinis ako dyan. Ang mastermind dyan, si Martin Romualdez. Yan ang script kayo ng administrasyon. By what Remulla revealed yesterday na si Martin Romualdez na ang pakana yan. Kasi siya yung magbe-benefit. Parang hindi ako naniniwala sa script na yan. Di ba? Kasi itong si Martin Romualdez, if you are observing sa mga past statements niya, gusto nyo, hindi, ang sinabi niya, hindi lang ako ang gumagawa nito. Pati presidente. So, ngayon, naghuhugas kamay na sila. Sa kampo naman ni Martin Romualdez, biniblame ang Malacanang. Ang Malacanang naman, ang tinuturo naman na mastermind si Martin Romualdez. Kaya nga, yan ang script ngayon ni Remulla. Si Martin Romualdez ang may pakana dyan sa 4 na 18 ex-Marines. Why? Bakit nagtuturuan na ngayon si BBM at si Martin Romualdez? Bakit sila nagtuturuan? Kasi binulabog na ni Zaldico. Sa statement ni Zaldico. Sangkot si Martin Romualdez, sangkot si BBM. So magtuturuan ngayon yung dalawa. Si BBM turo kay Martin, Martin turo kay BBM. Si BBM nagmamalinis, si Martin Romualdez nagmamalinis, di ba? Pero ang sabi ni Zaldico, sangkot yung dalawa. Yan ang nangyari ngayon. Kaya, hindi ako maniniwala sa sinabi ni Remulla na si Martin Romualdez ang may pakana niyan na binayara. Meron ding isa sa mga 18 ex-Marines nagsabi Isa lang ang nagsabi na binayaran di umano sila ni Martin Romualdez ng 20 million o 20 to 25 million. Hindi ko lang alam itong isang 18 ex-Marines na ito, inutusan rin ng administrasyon Marcos na sabihin mo ito na baka analysis lang natin ito. This is my own opinion analysis. Baka may sinabi dito na sabihin mo ang script natin, sabihin mo na binayaran kayo ng 20 to 25. Yan ang deal na bumaliktad lang kayo para na doon nakafocus, nakatutok lahat kay Martin Romualdez ang kasalanan. Grabe, no? Ako hindi ako maniniwala. Mas pabor ako na talaga. Dapat si BBM imbestigahan rin si BBM. Hindi lang si Martin. Yun ang sa akin, ito naman, punta naman tayo dito sa hamon ni VP Sara kasi itong si Gibo, puro daldal. Ngayon hinamon na ni VP Sara, wala namang maibigay na pangalan, di ba? Ito, panoorin natin itong mga pulpul na ito. Nagkakahamunan na kung sino-sino ba ang mga opisyal ng gobyerno na pro-China raw. Sabi ni Vice President Sara Duterte, pangalanan na yan. Sagot naman ni Coast Guard spokesperson Jay Tariela, walang ganyang listahan pero may tuturing daw na traidor ang magsasabi. Walang ganyang listahan pero sabihin ninyo, mag-resign na kayong mga pro-China. Tapos walang listahan. Yan ang hirap sa inyo. Ngayon na hinamon kayo, aatras kayo. Probinsya ng China ang Pilipinas. Narito ang Frontline Report. Halatang dilawan yung mga script nila probinsya ng China. Script yan ng mga Pinklawan, dilawan na probinsya ng China. Ang mga Duterte, probinsya ng China Dilawang-dilawan. Mag-resign na kayo. Yan ang hamon ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga opisyal ng gobyerno na pro-China. Bagamat walang pinangalanan ang kalihim, sumagot dyan si Vice President Sara Duterte at hinamon din si Teodoro. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya. Sa isa namang pahayag ng kalihim, iginiit niyang mayroon silang objective criteria kaugnay sa reputasyon ng mga Pilipino. Simple lang daw ang pamantayan. Yan ay ang hindi pagkontra at pagtangging kilalanin ang Administrative Order No. 29. Ito yung kautusan noong 2012 na formal na nagtatalaga ng ating maritime areas bilang bahagi ng West Philippine Sea. Sabi pa ni Teodoro, ang pagtatak o pagkilala sa mga Pilipino ng dahil lang sa personal na paniniwala kaysa sa mga kinikilos nito ay hindi gawain ng Defense Department. Para lang daw yung red tagging. Pero kung ganyan kasimple ang pamantayan ng DND, iba naman ang atake ng Philippine Coast Guard. Si Rear Admiral Jay Tariela kasi wala man daw siyang listahan ng mga opisyal ng gobyerno na kumakampi sa China, diretsahan namang naglatag ng mga panuntunan para masabing traidor sa Pilipinas ng isang tao. Kabilang itong si Tariela, rin ito halik rin ito sa puwet ni BBM Halit. Ay. dito, pareha lang ito siya ni Brunner. Ang ayaw tumindig sa West Philippine Sea, mga nagsasabing mas mabuting maging probinsya ng China ang Pilipinas, yung mga nagmamahal kay Chinese President Xi Jinping at tahimik sa panggigipit ng China sa ating mga mangingisda. Kasama rin sa kanyang listahan ang mga malapit sa gobyerno ng China. Yung mga nagsasabing unang-una, kayo yung nanggulo sa China. Nung itinayo ninyo yung mga EDCA bases na yan, doon nagalit ang China.
Yun ang una eh. Kayo nang una eh. Pamigay na lang ang Kalayaan Island Group. Mga nagsasabing wag i-demonize ang China, yung nagsasabing Hindi piraso si Tariela ha. Yung galawan ni BBM. Yung nagtayo ng EDCA bases ha. Ito, ano lang naman ito. Tanggol ng tanggol kay BBM. Walang alam ito eh. lang ng papel ang 2016 Arbitral Award at ang gumagamit sa West Philippine Sea sa politika. Kasunod ng mga inilatag niyang katangian, ang pahabol pang banat na tanong ni Tariela kay VP Sara, Ma'am, mayroon po ba kayong kilala? Eh, mayroon pa ba yung kilala? Ikaw ba, Tariela, you might as well manahimik ka na lang. Ikaw, ano ka eh? You burn the fire. Mas lalo mong sinunog ang sinunog, hindi pala sinunog yung term. Mas lalo mong pinaapoy, pinalaki yung kalayo eh. Instead na manahimik ka lang, para ka yung bibig mo para kang babae. Wala pang bagong sagot dito ang bise. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, So, yan po. Ngayon, ito naman. Pakinggan natin ang sinabi naman dito kay Attorney Mark, lawyer ni Jing Paras. Okay? Ito. Panoorin natin. Good to have you. Welcome to the show. Yes, good evening. Thank you for having me here. Very welcome, sir. You know, usually si ex-Congressman Jing Paras is available. Yes. He's easily interviewed, easy to call him. Pero ngayon po, very elusive ho siya. Bakit? Because I advise him not to talk. Because baka ma-compromise yung kaso. Kasi yung mga kalaban po natin, very powerful. They have the power, they have the money. So, as a abogado lawyer, ito ni- I advise my client. Because my job is to protect the Ni interests of my dating client. Kong Paras. So, I advise him na relax lang dyan. Then, anyway, nasa atin ang katotohanan. Your job is, obviously, as you mentioned, ay para sa interest ng iyong kliyente. Yes, tama. Pero para din ho sa katotohanan. Yes, of course. Both yan. So, as a lawyer, my job is to protect the interests of my client. And of course, as a lawyer, kailangan din natin ang katotohanan. But, Attorney Mark, willing naman ho siya sanang kausapin ng media, pero dahil po sa inyo, para lang klaro, hindi niya ginagawa yon dahil yun po ang inyong... Kasi naunahan siya. Naunahan siya. So, How do you mean by that? Naunahan? kasi ang daming mga witnesses nagsasabi, tapos hindi natin kilala kung sino yon. Nakamaskara, iba yung pangalan, yung mga bahay naka-blurred, yung alleged pimp, iba yung boses. So hindi niya kilala kung sino yon. So paano siya sasagot sa hindi naman niya klaro kung sino yung nag-allege laban sa kanya. Okay, so what we know so far, supposedly, no, at least yung lumalabas, is that meron siya po ay person of interest dahil supposed to be siya ang tumawag o nag-message sa isang alias Ken. May alias po kasi siya Yes. si alias Ken. At yun na nga, yung sinasabi, this revolves around the story of a honey trap plot. Yes. Hindi ho ba? Kung saan ang tutukuyin supposed to be ay si Executive Secretary Ralph Recto na dapat daw ay kung may kukuha ng mga babae, magda-drugs at magse-sex. Basically, that's Yes, the tama, story, tama, hindi ho tama. ba? Do you know any other story further than that? Yes, I know. Okay. I know kasi first, nabasa ko yung mga affidavits, supposed affidavits of the girls. Of course, hindi ko nakita yung mga girls, but yung affidavit na nagawa, nabasa po natin. And walang honey trap, walang tinatawag na tanim-pokpok o anong klaseng tawag doon. Walang ganon. Kasi pag honey trap ang pag-uusapan, future na transaction about human trafficking. But based on the affidavit, it's not. It's the other way around. Nangyari na since 2022 and to 2025. Ano po yung nabasa ninyong affidavit? Of course, I cannot reveal as hindi pa proper time. But ang How did masasabi, you get hold of this affidavit? nabasa ko. Nabasa natin through one meeting na nabasa ko yung mga affidavit ng mga 4 na babae. Sorry, sir, just to be clear, yung isinumiting affidavit, Wala pang nasumitin na affidavit kasi mali. Hindi ho ba hindi meron totoo. meron ho ba nasubmit na yung si alias Ken at isang babae? Please Yes. correct me if I'm wrong, sir. Hindi natin nabasa. That's why we wrote a letter to the NBI requesting for a copy. Para at least man lang sa investigation, alam namin ano yung maging depensa namin. Kaya po humingi kayo ng deferment, Yes. di ba? Because today is supposed to be magpakita si Hindi lang deferment, but we are requesting for a copy Yes. of yung mga affidavit, mga evidence, para ready kami to defend our side. But ayaw nilang ibigay. Number one, sir, pinagbigyan po kayo doon sa pag-delay o pag-postpone what was supposed to be today na Yes, sinampay na. Yun po, pinagbigyan kayo. Pero tama po kayo, hindi kayo pinagbigyan doon sa hiling ninyo na bigyan naman kayo ng kopya ng aligasyon. Yes, para at least alam namin paano namin i-defend. Hindi naman pwedeng pupunta kami doon para maging fishing expedition. Pupunta kami doon, hindi namin alam ano yung allegations, nakita namin sa TV, narinig namin sa radio o sa social media, iba ang boses, iba yung mukha. So, hindi namin alam kung sino yung maging kalaban namin o sino yung mga complainant. So, how can we defend our client? Tama talaga, So, tama. yun ang we request that. And sabi nila, confidential daw. And sabi ko naman, paano maging confidential? Nasa TV na, nasa radio na, in fact, the NBI mismo ang nagpalabas sa mga Correct. ganun. Anong affidavit ang inyong nabasa? Yung affidavit, iba yun. Yung affidavit na ito yung nangyari before
I see. before. So it was not a honey trap. Ito yung supposed statements ng mga babae na nangyari in 2022 up to 2025 And Sir Attorney, ito pong affidavit na inyong nabasa, pinanghahawakan nino? sa mga lawyers. Ni? Mga lawyers na tumulong to prepare the affidavit na kasi in-interview yung babae. Yung mga babae, dalawang beses sa meeting. Dalawang meeting, in-interview yung mga babae na nagsasabi ano yung mga experience nila nung 2025. Somewhere in Makati. Yun yan. Can you add more context to that? I'm a little confused, sir. Yes. So, Hiwalayin mali- po muna natin Yes. yung supposed to be may affidavit na hawak ang NBI. Hindi po Iba ito yun. yung pinag-uusapan natin. Binaliktad na ang issue. Kasi itong mga babae, they offer through that alias Ken, sila nag-offer. Silang tumawag, sila nag-insist, sila nag-demand ng presyo. So it's not Congressman Jing Paras, it's the other way around. Tell us, add more context to that. So please, sila sir. kasi yung pimp or yung alias Ken, nakilala ni Congressman Paras since 2022 pa. Okay. O yun yan. So in one occasion, because may offer yung pimp na yan na kay Kong Paras na mag-produce ng isang movie. I Yun see. lang. So, si alias Ken, tumawag, nag-text sama ho ba kay Congressman Jing Paras dahil gusto gumawa ng pelikula? Yes. But With- pinakilala kasi ni yung pimp na yan sa isang common friend ni Kong Paras. Okay. So nakilala and nag-offer ng movie. In fact, pumunta sa bahay yan ni Kong Paras, I think once or twice. And Si alias Ken? alias Ken, Okay. nag-offer ng movie. Okay. Of course, Kasama yung mga babae? yes, kasama ang babae. You said twice? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman